Isang mainit na namang usapin at pinakabagong balita mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa ating programa, ating kikilatisin ang makabuluhang kaganapan sa ating gobyerno, lalo na sa politika. Tayo ay magbibigay linaw at magbibigay kaalaman sa mga mahahalagang isyu na dapat nating malaman at pagtuunan ng pansin. Ito ay magbibigay linaw sa ating mga kaisipan upang maging wais sa pagboto sa mga susunod pang mga eleksyon. DOJ Secretary na si Bonjing Remulla ay tila ba nadawit at sinabing protektor daw umano ng Philippine Offshore Gaming Operators o mas kilala sa pangalang Pogo dahil nga sa issue niyang ito ay ang kanyang imahe ay isang kasuklam-suklam na sekretarya ng Departamento ng Katarungan ng ating bansa. Hindi nga maikakaila na imbes na siya ang unang tumitestigo at umaaksyon upang maalis ang pogo na ito sa ating bansa dahil nga ay marami na itong napahamak sa ating taong bayan na nagkukuspa ng away at mga karumal-dumal na krimen. Kaya na lamang ang ating mga netizens at ating mga mamamayan ay umaasang kaladkarin na itong si Bonjing sa Korte Suprema upang maimbestigahan na at sabihin niya ang katotohanan sa kanyang bibig kung totoo nga na siya ay protektor nga ng isang sinasabing online gambling na ahensya na ito. Kung totoo man sana ay ikulong na agad itong si Remulla dahil isang malaking krimen ito sa ating saligang batas dahil nga ay marami itong sinirang buhay at pati na rin pamilya at pagkakaibigan. Dahil nga sa pangyayaring ito, hindi napigilan ng mga netizen na maglabas ng kanilang saloobin sa isyung ito. Ayon nga sa isang netizen, the working Vice President Sara Duterte, the best Vice President ever, nagtatrabaho para sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa ating mga mahihirap para uunlad ang ating bansang Pilipinas. Kaysa uunahin niya ang Presidential Election 2028, maaasahan at mapagkakatiwalaan. Dagdag pa ng isang netizen, si General Bantag ang nagsabi noon na binenta ni Remulla ang Island Cove niya sa Pogo. Totoo yan, naniniwala kong si Remulla ang protektor sa Pogo. Nagalit siya noon kasi na di nagpaalam ang PAOC sa pag-raid sa Bamban.